Daniel Kapitulo 1. Ang Daniel Kapitulo 1 nagsugod. Akong basahon sa Daniel Kapitulo 1, versikulo 1, sa ikatlong tuig sang paghari ni Joaquim nga hari sang Huda, si Nabucodonosor nga hari sang Babylonia, nag-abot sa Jerusalem kagin kibon ini. Kung kamo ang pahatagon sang title sang Daniel 1, ano nga title ang inyong mahatag? No? Para sa akon nga title, Daniel, the story of Daniel and his friends. Sa hindi pa naton na padayunon pagbasa ang Daniel 1 o pagtuon ang Daniel 1, aton anay tagaan gamay liwat nga background ang Daniel 1 verse 1. Sino ini si King Joaquim sa Ilonggo pero sa English GY Kim, no? Sino ini siya kag sino man si Daniel kag nga ang nakaabot sila sa Babylonia. So amo ini ang istorya mga utod kabay pa nga hindi kamo mag-concentrate gid kita kay medyo history ini kag kinanglan naton nga tun-an gamay ang history. Kung aton balikan ang istorya sang mga Israelinhon sa Old Testament, no? Ang Huda or Judah kag ang Israel natunga ini pagkatapos nga naghari si Solomon sa panahon na sang iyang mga kabataan. Kag nagpadayon ang division sang Israel kag sang Judah. Bali ang Judah amo na siya ang ginatawag nga south ara siya sa south kag ang Israel amo nang ginatawag nga northern Israel. Sa pagtunga sini duha ka tribo ang ara sa south nga upod sa gitawag nga southern Judah kag pulo ka tribo ang ara sa northern Israel. Bali ang capital city sang Judah amo ina ang Jerusalem kag ang capital city sang Israel amo ina ang ginatawag naton nga Samaria, no? Sa kapanahonan ni nga natawo sa dira nga natawo si Daniel, wala na ang Israel, ang northern Israel. Kay natapos ang paghari sang northern Israel or pag-exist sang northern Israel sadtong mga 6th century 732 to 722 BC, no? Bali dira pa nga period ang natapos kag ang katapusan nga hari kung imo lantawon kabay pa lantawon ninyo sa inyong Facebook, no? Ang katapusan nga hari sa northern Israel amo si Hosea. Pero ang sa southern Judah nagapadayon gyapon ang paghari. Bali ang Israel, ang northern Israel na conquer sila, na exiled sila dito sa Assyria, na-conquer sila sang Assyria. Amo na nga pagkatapos kay Hosea, wala na dayon sang king ang northern Israel. Bali nagrelapta na ang northern Israel. So padayon ang Judah sa kapanahonan ni Josiah. Kag siling sang mga scholars, kag kung imo mantun-an ang libro sang Chronicles, sa kapanahonan ni Josiah diri natawo si Daniel. Kag kung imo lantawon ang mga hari nga ini, no? Kung imo lantawon ang sa northern Israel, ang Biblia naghambal nga ang tanan ini nga hari did what was evil in the sight of the Lord. Pero kung imo tun-an diri sa southern Judah, ang mga hari diri daw up and down ang dalagan sang ilang kinabuhi. Some of them did what was right in the eyes of the Lord. Some of them did what was evil in the sight of the Lord. Amo na nga pero sa panahon nga natawo si Daniel, no, ang hari amo si Josiah. Kag kung imo basahon ang libro sang ang background ni Josiah, si Josiah isa ka maayo nga hari kag siya nagpatupad sang ginatawag nga revival kag reformation sa tibuok southern Judah sa iya nga kapanahonan.
amo na nga kung maayo ang hari, maayo man ang mga tao nga iya mga sumulunod. So aton i-expect nga sa dira nga natao si Daniel, ang ginikanan ni Daniel impluwensya siya sang reformasyon nga gihimo ni Josiah. So hindi mag-exist ang isa ka batan-on, no, nga matinumanon, mainampuon kung waay sing ginikanan nga nagpadako sa iya. Amo ini ang una siguro nga leksyon nga aton matun-an sa kapanahunan ni Josiah, no. Mga ginikanan, labi na gid sa mga ginikanan nga kinanglan aton nga subaybayan kagagiyahan ang aton nga mga kabataan, ilabi na gid sa karon nga kapanahunan. Kita ang may responsibilidad kay ang paano mag-handle sang problema, paano maging mag-survive ang aton kabataan later on, ini nagadepende sa aton nga mga ginikanan karon samtang sila gagmay pa. So sa dira nga napatay si Josiah, may pipila pa ka hari nga nagsunod sa iya. Una nga hari diri amo si Jehoahaz, no? Amo ni ang iyang bata, ginsundan siya ni Jehoiakim and then Jehoiachin, kag ang last nga naghari sa southern Judah before siya kangkir sang Babylon, amo si Zedekiah. Kag kung imo lantawon sa kapanahunan ni Josiah, sa dira nga napatay si Josiah, ang Jerusalem o kung ang Judah ara siya sa kamot sang Ehipto. Kay sa dira nga appoint ni Josiah ang iyang bata nga si Jehoahaz, kadtuan ini sang Ehipto, no? Nga ang hari sang Ehipto amo si Pharaoh Necho. Kag exile o kung ginlupig ini si Jehoahaz, kag ginpriso, kag gin-appoint ni Pharaoh Necho ang iya nga brother nga amo si Eliakim, okay? Nga maging hari sa Judah. Kag ginislan niya ang pangalan nga Eliakim into Jehoiakim. Si Pharaoh Necho ina, no? Kag amo na nga sa dira nga nag-abot ang panahon nga ang Babylonia nag-atake sa Judah, ang hari sa Judah hindi si Jehoahaz pero si Jehoiakim. Amo ini ang hari nga ginhisgutan diri sa kapitulo 1 sang Daniel 1:1. Ang gamay lang nga background, no, sa panahon ni Judah, sa panahon sang southern Judah, panahon ni Daniel. Bali, may ara tatlo ka mga nasyon nga nagahari. Imo makitaan ang Assyria, ang dira sa north banda, ang Babylon sa east, kag ang Egypt dito sa west, no? Kag ang Judah amo ang sentro. Kung imo tun-an ang Old Testament, imo gid mabal-an nga ang ginaagawan sang mga palibot nga nasyon ang Judah. Tungod kay ang Judah, ini na sentro o nabutang gid siya sa tunga-tunga. Kung halin ka sa Egypt, mapadulong ka dito sa north, maagi ka gid sa Judah. Hindi ka man kaagi kapanglaktud kay dagat man sa piak, no? Deserto man diri sa piak. Kung diri ka man maghalin sa Babylon, makadto ka sa north, agi ka man sa Judah, Assyria, makadto ka sa Egypt, maagi ka man sa Judah. Bali, amo ini ang lugar nga ginpili sang Dios para sa mga Israelinhon, nga ginbutangan niya sang iya nga mga tao para maging suga siya sa palibot sini nga mga nasyon, Egypt, Assyria, Babylonia. Sa dira nga nabata si Daniel, nagadako si Daniel, ang Assyria nagapalunod na sang iya nga pagkahari o pagkakusganon nga nasyon. Bali, nagagamay ang iyang influensya, kag ari ang isa ka gahom nga nagatubo amo ang Babylonia. So tungod kay ang ining si Jehoiakim, no, naging allied siya sang Egypt. Kag sa dira nga
nagtubo ang Babylonia, medyo wala nag-ayo ang relasyon sang Babylonia kag sang Jerusalem o kung Juda. Amo na nga later on ginatake na pod sang Babylonia ang Jerusalem sa alin sa kamot sang Egypt. Bali ang Egypt, no, kung diin gani ang kusog, amo na didto magkapit ang mga hari sang Juda. Amo na ang ilang problema, amo na ang ilang sala, no. Ining mga katapusan nga mga hari, wala sila nagkapit sa Dios, pero rather nagkapit sila sa palibot nila nga mga nasyon. Like Jehoiakim, naging vassal siya sang Egypt, no? And later on, pag-atake sang Babylonia, gid-capture na pud siya. Hangtod nga ang obra sini sang mga hari up and down ang dalagan sang historya, hangtod nag-abot ang panahon nga gin-assign na naman sang Babylonia si Jehoiachin nga magputo Salem or ang Juda. Sa laktod nga istorya, may ara tatlo ka captivity nga naitabo nga nagbalik-balik ang Babylonia sa Juda. Una, kadtong 605 BC sa panahon pa ni Jehoiakim. Kag amo ini ang diri sa Daniel kapitulo 1 bersikulo 1. Kag sa dira nga si Jehoiachin na ang naghari, nagrevolt ini si Jehoiakim against Babylon, gin-attack na naman sang 597 BC. Balik kaduha ito nga ato nga captivity. Sa una nga captivity 605 BC didto gindala sang Babylonian sila ni Daniel kag ang iya nga mga amigo. Diri sa 597 BC diri gindala sila ni Ezekiel kag ang mga Jismil kag mga captives, kag diri gindala ang mga utensils sang templo, no, kung aton mabasa diri sa chapter 1 sang Daniel. Kag sa ikatatlo nga captivity nahitabo ini sa 586 BC sa panahon na ni Zedekiah, ginubos na gid sang Babylonia ang Juda. Bali gisunog ang syudad, kag ilabi na gid ginbungkag ang templo, no, kag wala na gid sang may nabilin nga gahumpa ang southern Juda. Bali 586 BC amo ina ang katapusan sang pag-exist sang Jerusalem, no, sang Jerusalem or Juda nga bilang nasyon o pinili nga nasyon sang Dios. Kag kung imo tun-an ang Biblia, sa bersikulo 2, imo mabasa nga gintugyan sang Ginoo kay Nabucodonosor ang hari sang Juda. Meaning, it was God who allowed, Babylon to come to Jerusalem kag i-capture ang mga Israelinhon. Sa kalaba-laba sang history sang Israelites, Northern Israel, Southern Israel, nga ang Ginoo permanente nagatabang sa ila, nagapakig-upod sa ila sa ilang away, diri nga panahon gintugyan na gid sila sa Ginoo. And why did God allow this? Mayara duha ka mga rason. Una, to lead the people to repentance, confession of sin, and dependence upon God. Gintagaan sang Diyos ang mga Israelinhon sang panahon nga sila makahinulsol, kag sila makahimo sa pagpangayo sang kapasaylohan sang ilang nga mga sala, kag sila magasalig sa Dios. Kag ang ikaduha, to carry a knowledge of the truth to Babylon.
Kabalot kita nga ang plano gid sang Dios sa mga Israelinhon, himuon ginpili niya ini nga nasyon para nga magiging light sa palibot nila nga mga lugar. Pero wala ini nila nahimo nga mga butang, busa ginalaw ini sang Dios nga nakaptive sila sa Juda, sa Babylonia. Ang mga kaabyanan, sa karon nga panahon, sa tunga-tunga sang krisis sang aton nga kapanahonan, sometimes may mga katawhan man sa Dios nga maapektuhan sang virus nga ini. Well, God, sa istorya pa ni Dr. Montaño sa amon nga study, God allows, things to happen para nga ipakita niya ang iyang judgment sa iyang mga katawhan. Naitabo mga abyan ang istorya sang Daniel 1 sa kapanahunan ni Joachim, sa ikatatlo nga tuig sang paghari ni Joachim. Diri sa bersikulo 1, tanawon naton ang Biblia. Makita naton dayon diri ang parallel, no? Ari diri ang hari sang Juda, si Joachim, kag ang hari sang Babylonia, si Nabucodonosor. Kag ang Juda, ang siyudad sang Jerusalem, ang probinsya sang Jerusalem, kag ang Babylonia. So, ari makita naton ang parallel between Judah and Babylon. Southern Judah and Babylon. Hari sang Babylonia, kag hari sang Israel. Sang Judah. Ini nagahambal sa aton, ining ginatawag naton nga parallel, painchindi ini sa aton nga sa sinugdanan pa lang sang libro ni Daniel, bersikulo 1 pa lang, makita na naton ang tema sang great controversy. Ang Babylonia nagrepresentar ini sang kaharian sang Yawa, kag ang Juda nagrepresenta ini sang katawhan sang Dios, no? Kag kung imo lang tawon pagid padayonon sa bersikulo 2, imo pagid diri makita ang padayon nga parallel. Gintugyan sang Ginoo kay Nabucodonosor si Haring Joachim, kag ang iban nga mga manggad sang templo ginpanguha ni Nabucodonosor, gindala niya sa templo sang iya nga mga Dios sa Babylonia. So ari diri Ginoo sa mga Israelites, kag Ginoo sang mga Babylonia. Templo sang mga Israelites nga mo ang ari may ara ko picture diri, no? Ang parallel, ang Jerusalem versus Babylon, medyo nagmali ang spelling lang, no? Ang Diyos sang Juda nga mo si Yahweh, kag ang Diyos sang mga Babylonia nga mo si Marduk, kag ang Solomon's Temple nga ara sa Jerusalem, kag ang templo nga sa diin gindala ang mga utensils kag gintago dito sa Esagela. Amo na siya ang pangalan sang templo sang God, sang major God sa Babylonia nga amo si Marduk. So ari mga abyan, makita naton diri ang tema sang away, great controversy between idolatrous country nga mo ang Babylonia, kag ang country nga ginpili sang Ginoo. Kag kung imo tun-an ang pagsugod sang Daniel, daw napildi ang katawhan sang Dios. Kay kung imo lang tawon, no, ang away sang mga ancient war, like naitabo sa away sang Jerusalem kag Babylonia, hindi lang ini away sang mga hari. Away ini pati sang ilang nga mga Dios. So kung napildi ang mga Israelites, parehas lang nga daw napildi ang ilang nga Dios nga gitawag nila Yahweh, no? Napildi sang God sa Marduk. Daw amo ini ang pagsugod sang libro ni Daniel. Pero aton lantawon karon, no, sa katapusan nga hindi ang Ginoo
sang Babylonia ang magdaog sa ulahi, kundi ang Ginoo gyapon sang mga Israelinhon. Aton sundan ang istorya sang aton nga mga karakter sa Daniel 1 nga mo si Daniel. So gindala na si sang 605 BC gindala si Daniel upod sang iyang mga amigo si Hananiah, si Mishael kag si Azariah. Aton makita ang nga ini nga mga kabatanunan gindescribe sa bersikulo 4 nga ginpili sila kag gindala sila dito sa Babylonia. Ini sila mga gwapo. Siling pa sang bersikulo 4, mga maalam, nahanas sing maayo, maabtik sing ulo, kagwala sing dipikto sa lawas. So mga bright ini sila, no? So ambot lang kung sa aton nga panahon subong kung madala ayhan kita sini, no? Madala ayhan ko sini. Kaya ti number 1 pa lang mga gwapo ambot kung qualified ako diri. Pero mga utod si Daniel kag iyang mga friends amo ini ang nakit-an sang mga Babylonians, mga wise leaders kag mga wise men sang Babylonian nga nagpili sang mga batanon. Si Daniel, gwapo, maalam, nahanas sing maayo, maabtik sing ulo, kag wala sing dipikto sa lawas. Nga ara ang rason, agud nga manginbagay sila sa pag-alagad sa palasyo sang hari. You know, amo ini ang qualification kalabanan sang tao. Labi na gid sa mga kumpanya ko subong. Magpili sila sang mga worker, kinanglan gwapo, dapat maalam, dapat maayo ang tindog, you know. Magsulod ka sa bangko sang bangko di oro, sa BDO. Imo makita dira nga wala kada si makita nga mga laway do puro gwapo kag mga gwapa ra mga workers, no. So bali amo ini ang qualification sang pag-alagad sa palasyo sang hari. Pero aton mga abyanton-an kung ini bala nga mga qualification, amo bala ini ang naghatag gid kay Daniel kag sa iya nga mga amigo sang qualification nga naglambo sila sa Babylonia. Sa bersikulo 5, imo mabasa nga hindi lang sila sa dira ang ara na sila sa Babylonia, gintagaan pagid sila sang espesyal nga pag sa Bisaya pa pagtagad, no? Nga ang ginambal diri ginhatagan sila sang pagkaon kag bino. Kag ini nga pagkaon parehas sang ginakaon sang mga tawo nga ara pirmi gakaon sa lamisa sang hari. Perti nga pribilehiyo, no? Pero si Daniel amo to gihambal ko kagay na ginhanas sang iya nga ginikanan nga indi magkaon sang mga pagkaon nga indi angayan kaunon. Kaysa wala pa naitabo ini sa bersikulo 8, ang Biblia nagambal nga si Daniel nagtapat nga indi gid siya magpadagta sang iya kaugalingon paagi sa kalanon kag bino sang hari. So nag-decide na siya nga daan. Ang desisyon ara na tapos na. Before siya nag-abot o nag-atubang sang temptasyon, tapos na ang desisyon ni Daniel sa iya nga kasing-kasing nga hindi kinanglan dagtaan ang iyang kaugalingon. Mga batanon nga nagapamati, no, sa aton nga programa subong. Kabalo ko nga ang mga batanon target gid sang temptasyon sang yawa. Pero kaangay kay Daniel, kinahanglan may desisyon kita nga himuon sa aton nga tagsa-tagsa katagipusoon. Nga sa diin kita magdesisyon nga hindi naton pagdagtaan ng aton kaugalingon kay aton nabalaan ining kaugalingon naton templo ini sang Dios. Kag kung may desisyon na kita, bahala pila pa, no? Ka mga
o ano pa nga mga pagkaon, bino, vices, sigarilyo, ano pa nga mga temptasyon ang ara sa aton atubangan, pwede kita makatindog parehas kay Daniel kag sa iya nga mga amigo. Pero nga ang way nagkaon no, si Daniel sang pagkaon nga gin-offer didto sa lamisa sang hari. May tatlo ka mga rason nga ginhatag ang mga scholars. Una, ini nga mga pagkaon gin-offer sa idols. Well, it was the custom in ancient Babylon nga before magkaon, ilabi na gid ang mga alagad sang hari, ang mga prinsesa, mga naga-istar dra sa palasyo sang hari, kay ti ang naga-prepare sa ilang mga pagkaon, ang mga eunuchs. Ining mga pagkaon, ginahalad anay nila sa ilang mga Diyos. Kag kung magkaon kasi ni, before ini ibutang sa lamisa, kag kung magkaon kasi ni, parehas lang nga daw nag-participate ikaw sang pagkaon, sang mga pagkaon nga ginhalad man dito sa ila idols. Kag daw parehas lang man nga nagsimba ka man sa ilang mga larawan. So muna nga si Daniel, si Ananias, si Mishael, kag si Azariah, waay gid sila nagkaon sang pagkaon nga ginhatag sa ila. Ikaduha nga rason, ini nga mga sapat, wala inigin patay, parehas sang pagpatay sang mga Israelinhon sang sapat kung sila halad sang ilang pagkaon sa Ginoo o kung mag-offer sila sa mga animals. Lain ang paghandol nila sang ilang karne kaysa ang paghandol nila. Parehas bala sa aton subong, may mga tao nga nagaihaw sang manok nga pag-utod sang liog, ila ilubong ang dugo, pero may iban man nagaihaw, ginasalod ang dugo, kag later on isagol ang dugo sa ilang nga pagkaon. Ginapatulo taanay ang dugo. May iban man nga ginakuga lang ang animals. So sa dira nga kugon lang ang animals, hindi maggawas ang dugo. Kag klaro kayo sa Old Testament, ang sugo sang Dios sa mga Israelinhon nga hindi pagkaunon ang dugo. Amuna nga wala nila, hindi sila magkaon sang gina-offer dito sa lamisa kay lain ang paghandol, ang pagpatay sa mga animals ngayon dito sa Babylonia. Ikatatlo nga rason, Daniel and his friends refused to eat that which God had commanded them not to eat. Well, kabalo kita nga ang mga bata nga nagadalagko sa Israel, sa southern Judah, sila ginatudloan sang kasuguan, law. And I believe nung si Daniel kag iyang mga friends nakabasa kag nakabati gid sang kasuguan sang Dios sa mga mahinlo kag hindi mahinlo nga mga pagkaon nga gin-record ginhatag ni Moses sang Ginoo kay Moses sa Leviticus kapitulo 11. Tungod kay hindi sila magkaon, naghangyo sila sa nagabantay sa ila, no? Nga kung pwede hindi lang kami. Pero una, medyo nag-refuse. Naghangyo pagid sila liwat. Una dito kay Aspinas. And then later on kay Ariok. And then may kondisyon si Daniel nga ginhatag sa ila. Sila niya testingi bala. Testingi lang pulo kadlaw. Kung makaon kami sa amon nga pilion nga pagkaon, pabai lang kami, amon kanon, pero ang Biblia naghambal nga ang ginkaon ni Daniel kag iyang mga amigo gitawag ini siya pulse, sa King James version. Ini nga pagkaon hindi man ni siya siling mga fruits lang kag vegetables o it includes mga root crops kag tanan nga mga product nga ginatanom. So kumplito ini sa nutrients, no? Ang ginkaon ni Daniel kag sa iyang mga amigo. Siling ni Daniel, pwede tagaan mo kami isang tsansa. Pulo lang kaadlaw. Kung lantaw naton kung sino ang maging maayo. Ang iban nga mga bata nga gina-training, pakauna nyo lang sa lamisa sang hari. Kag dito mga abyan, siling sang versikulo 15
Sa dira nga natapos na ang 10 ka adlaw. Siling pa sang teksto. Sang matapos ang napulo ka adlaw, labing maayo pa ang ilalawas kag mabakod sila sang satanan nga nagkaon sang kalanon sang hari. Amo ini mga abyan, no? Ang nahitabo pagkatapos ang napulo ka adlaw. Mas mabakod si Daniel kag si Azariah kag si Mishael kaysa iban na kung sa kuan pa nagtalambok sila kag medyo pula-pula ang ilang mga nawong, ang ilang mga upod yan nagrelapsi sila. So nakita gid ang kalainan sang nagakaon sang prutas kag gulay kag sang nagakaon sang mga karne nga ara ito, let's say sa lamisa, pag gusto nga kaon dito sa lamisa sang hari. Ginapamangkot ko ang akon nga mga estudyante kung mag-topic kami sini. Siling ko sa ila, ginapamangkot ko sila, siling ko sa napulo ka adlaw nga nagkaon sila ni Daniel sang prutas. Ini bala naka-apikto, natural ini bala nga maghatagid bala kalainan sang ila nga hulagway. Ukon sa napulo ka adlaw ang Diyos ni Daniel, ni Hananiah, ni Mishael kag Azariah, ara upod nila nga amo ang naghatag gid sa ila sang maayong panglawas, mirakulo, nga nagnami ang ilang lawas sulod sa pulo ka adlaw. I believe, no, nga ang Diyos ni Daniel ara gid sa iya upod man sa iya nga mga amigo. Kag hindi lang amo ina. 3 ka tuig sumala sa bersikulo 6. 3 ka tuig nga ginhanas si Daniel kag iya nga mga friends. Kag sa 3 ka tuig madamo pagid, I believe, you know. Ako nagapati nga madamo pagid ang mga eksperyensya ni Daniel upod sa mga wise men. Wala lang na-record ang iban. Gani, ang aton nga mga estudyante, 4 na sila katuig, naga-eskwela sa college. Ari 3 katuig ang ilang paghanas dito sa Babylonia, sa university sang Babylon. Kag upod nila kada adlaw mga butang naton non-Israelites. Kag normal lang nga ini nga mga estudyante makasalamuha sa mga balo naton, may mga chicks dira nga hindi man mga Israelites. So kung sa chicks lang siguro gintintal man ni si Daniel kag iya nga mga amigo, hindi lang pagkaon pero way lang na record, pagkaon lang na record diri. Sa 3 ka tuig nga paghanas sa ila. Ano ang ilang mga gintun-an sa Babylonia? Well, nagtuon sila sang mathematics, ang mga 60, decimal 60, ang mga amuna bala, nga base 60, nga may 60 minutes sa isa ka oras, nga may 60 seconds sa isa ka minute. Dito na, nagsugod pa na sa kapanahonan sang Babylonian. So, nagtuon sila sang mathematics, nagtuon man sila sang astronomy, ng pagbasa sang mga signs sa kalangitan, kag arkitektura. You know, I believe nga later on, isa si Daniel kag ang iya nga mga friends ang naghatag influensya nga ang nakahimo si Nabucodonosor sang pinaka-grandiose nga palasyo. Labi na gid ang pinakasikat nga ginhimo ni Nabucodonosor, ang paghimo niya sang hanging garden, ang engineering nga ginhimo sang ilang panahon, paano nila pasakaon ang tubig, no, padulong dito sa babaw. I believe si Daniel may ara gid nga parte sa paghimo sini nga mga butang. Kay isa siya sa mga maalamon kag inigin pang studihan nila. They had also studied the letters and the language of Chaldeans. So 3 ka tuig nga nagtuon sila sa Babylonia. And I believe
Kung liwaton, sa 3 ka tuig nga paghanas nila, madamo pagid nga mga pagsulay ang ilang naagyan sa sulod sang Babylonia. Okay? Kag part sang ginhimo sa ila sang Babylonia, amo ang pag-ilis sang ilang nga mga pangalan. Ginbag-o ang ilang nga mga pangalan halin pa lang sa pagsugod sang una nga adlaw nga ara sila didto sa Babylonia. Ang ilang nga ngalan Hebrew, ginilisan ini Babylonian. Ang ngalan ni Daniel, God is my judge. Ginislan ini Belteshazzar, meaning Bel protects the king's life. Si Hananiah, gihitawag siya Shadrach. Imbis nga Yahweh has been gracious, Shadrach, inspiration of the sun. Si Mishael, gitawag Meshach. Tapos si Azariah, gitawag Abednego. Kung imo lang tawon ang mga pangalan sang mga Hebrew, nga ini, si Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, ang mga punta nila is an epithet of God. Tawag sina sa theology, no? Ang elderic, Ginoo na. Ang ya diri, Ginoo man na. Ang L sa Mishael, Ginoo man. Azariah, ang Ginoo man. Kay ang mga bata sa una, sa ginhambal ko sa nangligad nga adlaw, ginapanganlan sila sang may L sa punta, kag ya sa punta. So si Daniel, Mishael, Hananiah, Azariah. Kay ang mga ginikanan sini nga mga kabataan, gindidikar ang ilang mga kabataan para sa Ginoo. Pinaagi pa lang sa ilang nga ngalan, sila makahinumdom, no? May ilang madumduman nga sila katauhan sang Dios. Pero sa dira nga ara na sila sa Babylonia, is pamaagi sang education sa Babylonia nga lipatan nila ang ilang Diyos. Lipatan nila ang ilang identity. Kung sino sila, gipili sila sang Diyos. So ginislan ang ilang pangalan. Imbis nga it is being connected to the name of God, now it is being connected to the name of the gods and dedicated to the name of the gods in Babylon. So grabe ang ginhimo kay Daniel, kay Hananiah, Mishael, Azariah sa Babylonia. Sa sulod sa 3 ka-tuig nga ilang pag-eskwela sa sina nga universidad. Kung imo lang tawon, ini nga mga batan-on, way kaagi backslide. Way kaagi inom-inom, way kaagi pangbabayi, way kaagi kadto sa club, way guro kaagi tanaw sini. Nagtindog sila sa ilang nga universidad. Mga kabatanunan, mga ginikanan, kamusta ang aton nga mga kabataan nga nag-eskwela, no? Kita nga mga batanon nga nag-eskwela sa mga universidad. Ikaw bala nagatindog sang imo pagtuo bilang Kristiyano? Siling sa bersikulo 18, sa tapos ang 3 ka-tuig, bersikulo 19, Sanday Daniel, Hananias, Mishael kag si Azarias, nahimo nga labing maayo pa sa ilatanan. Imagine ka. Kag sa bugos, bersikulo 20, niya ngaging harian, naging maayo sila sa tibok ging harian sa Babylonia. Imagine. Tungod mga abyan, kay nagtindog si Daniel, si Hananiah, si Mishael, kag Azarias sa una pa lang nga temptasyon. May ara dili duha ka segment ang temptasyon. Ang 10 ka adlaw, kag ang 3 ka-tuig. Kung nakatindog sila sa 10 ka adlaw, nakatindog man sila sa 3 ka-tuig. Amo bala na ginambal sang Biblia nga kung kita masaligan sa gagmay nga mga butang, masaligan man kita sa mga dagko nga butang. No? So kanami sang resulta sang kinabuhi ni Daniel kag iyang mga amigo sa Universidad sang Babylonia. Sa bersikulo 21, ang Biblia naghambal ano ang resulta sang pagkamatarong ni Daniel.
Siling padiri si Daniel nagpadayon sa pag-alagad sa palasyo sang hari. Tub-tub si Ciro nga hari sang Persya nag-agaw sang Babylonia. Mga abyan, mga batanon, ari ang sekreto ni Daniel. Nagpadayon siya sa pag-alagad, nagkalamatay ang mga hari. One king died after the other, pero si Daniel buhi kag padayon nga nag-aalagad sa Babylonia. Nakaabot pa siya sa Persya, panahon sa Persya. Kaya nga, nagtindog siya nga matinumanon sa iya prinsipyo nga ginhimo niya sa iya kasing-kasing. Mga abyan, way nakita sang oras, ang aton oras alas 6:56. Mayara lamang ako 3 ka lessons nga ihatag sa aton karon nga hapon. Mayara kamo nga inyo, I believe, mayara man kamo nga inyo nga lessons nga makuha. Pero ining akon nga i-share sa inyo, akon man ini. I hope nga makakuha man kamo sang inyo nga leksyon. Una, kinahanglan, unang leksyon nga makuha, we have to stand on the principles of God. Sa aton nga kinabuhi. In whatever, sa aton kapanahonan karon, sa aton nga panahon karon, nga sa diin ang mga batanon, ang mga tao karon naga-decide na lang what is good in their own eyes. Not based on the principles of God laid down, nga ginsulat dira sa balaan nga kasulatan. So kinahanglan magtindog kita sa mga prinsipyo nga aton na ibalaan. Kabalo kita nga lain ina, hindi na naton ina pagaymoon. Tindugan naton kung ano ang maayo. Siling ni Mrs. White, ginapamemorize ko ni sa akon nga mga estudyante. My favorite quotation also from Book Education, page 57. The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who in their inmost souls are true and honest. Men who do not fear to call sin by its right name. Men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole. Men who will stand for the right, do the heavens fall. I believe, mga abyan, hindi ini basta-basta maaplikar sa isa ka tao. Hindi ini basta-basta maaplikar sang aton kabataan. Kinanglan ang paghanas sang aton kabataan magsugod sa gagmay pa. Sa dira nga sila ginabusong pa lang, hasta nga mabata sila, hangtod nga magdalagko sila, nga kung diin sila magkadto, pwede sila makatindog, pwede sila maging true and honest as a needle to the pool. Mga biyan, ini matabo lamang kung ang aton kabataan nahanas sa aton mga panimalay. Ikaduha, nga ang leksyon nga akong nakuha sa chapter 1, in crisis, God preserves the youth. Nga nagsintro ako sa youth. Because I believe that kita nga mga batanon, apil pa na ako na akong kagalingon, o ang mga batanon kamugid ang palangga sa Ginoo. Kay kamo ang may kusog pa, kag kamo ang ginapreserbar sa Ginoo sa panahon sang crisis. Amo na nga, I believe, sa sini nga pandemic o kung COVID-19 nga crisis, ang mga batanon, tago kamo. Kag I believe God is preserving you. Allow God to preserve you. Hindi nga magsupak ka sa Ginoo. Gusto ka sa Ginoo pakaunon sa healthy, nagakaon ka sa hindi mayo. Gusto ka sa Ginoo patulugon sang sayo. Kay gina-preserve ka sa Ginoo, imuya gapulaw ka hasta maaga. In crisis, God preserves the youth because God loves young people. Naimduman ko sa una sa Mindanao, sa gagmay pa kami. Kami nga mga bata, gintago kami ni Papang, gintago kami sa puno sang saging, samtang balay-balay sang mga Muslim ang barangay. Ang mga dalagko exposed, pero ang mga bata, ang mga batanon ginatago because God preserves the youth. Kaya
ang future sang kalibutan, ang future sang church, ara sa inyong mga kamot. So go ahead and allow God to preserve you in this crisis. Number 3, and the last one, God always vindicates His people at the end. Yes, in the story of chapter 1, in the story of Daniel, nag-start siya nga daw, ginpildi ang gingarian sang Juda, ang Diyos sang mga Israel, but at the end, God vindicates Daniel, Azariah, Mishael, and even Hananiah in the eyes of his fellow youth nga ara sa tibok universidad sang Babylonia. And this theme that God vindicates His people will continue not only in the time of Daniel, but this theme will continue until the end of time. I believe that God will always vindicate His people. Bisan tuod, we are minority in this world. No? I believe that God has a plan for His church. And God will continue to vindicate this church. Mga biyan, way nakita sang oras. Itong oras alas 7:02, akon sa liwat gina pasalamatan ang aton nga mga listeners nga nagpamati sa aton subong. Kabay pa nga aton nakuhaan o nakakuha kita sa mga maayo nga mga leksyon sa istorya ni Daniel. Kag buwas sa parehas gyapon nga higayon alas 6 hasta sa alas 7 kita gihapon magatuon kag aton sugdan na ang Daniel 2 buwas. Ang Dios magapakamaayo sa inyong tanan kag kabay pa padayon kita nga magaampo nga the Lord will be with us in this crisis. And at the end, God will preserve us and vindicate His people. Shall we bow our heads para sa aton nga closing prayer? Amay namon nga yara ikaw sa kaitaasan sa mga langit. Nalipay kami amay nga ikaw nagahatag sa amon Dios sang kagayunan nga magtuon sa imong pulong nga kami magmalig-on nga pwede kami nga mahimo nga makatindog sa tanan nga pagsulay, sa tanan nga mga temptasyon, tanan nga krisis nga magaabot sa amon nga kinabuhi. Kabay pa kami magapadayon nga magapili sang amon desisyon nga magtindog sa prinsipyo nga sa diin gintudlo sa balan nga kasulatan para magabot ang panahon kami imo hinumduman ang amon nga mga paghibi ang imo ini mabatian kag imo i-vindicate ang amon pagtuod ra sa imo. Salamat amay. Kag i-bless ang tanan nga naga pamati subong upod man sa ilang mga friends nga kabay pa mag-invite pag kami para sa pagpamati sa imong mga pulong. Amon ini ginaampo sa ngalan ni Jesus nga amon maluluwas. Amen. God bless everyone kag maayong gabi sa inyong tanan.